Hindi na bagong bagay na makasaksi tayo ng mga NBA players na nakakamit ng kampeonato nila sa dulo ng kanilang mga karera. Bagamat di nakatulad ng dati ang kanilang galing, malaki pa rin ang kanilang naging bahagi at ambag para masungkit ang pinagagawang titulo. Pinatunayan lang nila na may bubuga pa rin ang kanilang pagiging solidong veterano. Lipas man na ang kanilang prime, ang mahalaga na rewardan sila sa huli. Narito ang 10 former All-Star players na nasa edad 35 na o lagpas pa nung nagkampiyon. Balangkasin natin isa-isa mula nang pumasok ang dekada ng 2000. Unahin natin ang gwardiya na si Mitch Richmond, 6-time All-Star at 5-time All-NBA, Rookie of the Year ng 1989 at 1995 All-Star MVP. Not to mention na isa rin siyang Olympian gold medalist noong 1996. Ilan lamang ito sa mga accolades ng binansagang The Rock sa NBA. Nagsimula ang karera ni Richmond sa Golden State Warriors. Kilala bilang isang high-scoring shooting guard. Nagpeak ang career niya nang malipat siya sa Sacramento Kings from 1991 hanggang 1998. Sa bakuran ng Kings siya nakapondo ng pagiging All-Star sa liga. Subalit sa haba na ipinirmi niya sa Sacramento, isang beses lamang sa 7 seasons niya roon sila nakaabot sa playoffs. As a matter of fact, sa nag-iisang yon, eliminated pa sila sa first round. Nagtuloy ang karera niya sa Washington for 3 more years bago siya napunta sa uniforme ng Purple and Gold. Nakakamit niya ang kanyang unang singsing sa edad na 36 noong 2001-2002 season. Patapos pataubin ng Lakers ang Nets sa isang sweep na series. Mitch played 64 games sa Lakers and played only 2 games sa postseason. Pagtapos ito, nagretiro na sa NBA si Richmond. Isunod naman natin ang 21-year veteran na si Kevin Willis. Sa 21 taon niya sa liga, 8 koponan ang kanyang pinagsilbihan. At ang pinakamatagal ay ang Atlanta Hawks kung saan siya nagsimula at namalagi ng 11 taon. Willis was a dunking machine, masipag na rebounder at dependable inside scorer. At 7 foot flat, may tuturing siyang isang combo big sa 4 at 5. 1991-1992 season ang mapasama siya sa All-Star Reserve ng Eastern Conference team. At yun din ang season kung saan napabilang siya sa All-NBA third team. Taong 2003 pa nang matikman niya ang kanyang unang kampeonato sa NBA bilang isang reserve big man behind Tim Duncan and David Robinson. Nagkampi ng Spurs noon at 40 years old na si Kevin Willis nung mga panahon na yon. 4 lamang sa NBA history ang nagkampiyon at the age of 40 and up at isa si Willis doon. Sunod naman natin ang Heat legend na si Alonzo Mourning. Alonzo played 15 seasons in the NBA under 3 franchises, the Miami Heat, Charlotte Hornets at New Jersey Nets. 11 taon ang inilagi niya sa Miami at dito rin talaga nag-peak ang karera ni Zoe. All-in-one package ang mamang ito, maaasahan sa opensa, higit sa lahat sa depensa. 7-time All-Star, 2-time All-NBA, 2-time Defensive Player of the Year at 2 beses din naghari sa pambubutata. 2006 ang malasap niya ang kanyang unang kampeonato sa poder to ng Miami Heat as a solid backup center kay Shaq. 35 years old na si Mourning nang magkasingsing. Bagamat bumagsak na ang mga numero niya noong mga panahon na yon, di naman matatawaran ang pagiging epektibo niyang role player noon. Si Gary Payton naman ang pinakamatanda sa lineup ng Miami Heat na nagkampiyon noong 2006. 37 years old na si Payton nang malasap niya ang kanyang unang kampeonato sa kanyang career. Noong mga panahon na ito, di na ganoon kaliksi at kahusay si GP. In fact, backup point guard na lang ang role niya. Malayo na sa prime years niya, lalo na nung nasa Seattle Supersonics pa siya. Payton was a 9-time All-Star, 9-time All-NBA, Steel Champ at DPOY din ng 1996. Bago siya magkampiyon ng 2006, may 2 pagkakataon na umabot siya ng finals pero nabigo siya sa unang 2 sabak niya dito. Gayunpaman, at least may isang singsing siya bago siya nagretiro. Isunod naman natin ang 19-year veteran na si Jason Kidd. Kidd was a 10-time All-Star, 6-time All-NBA, 5-time Assist Champ, Rookie of the Year noong 1995 kasama si Grant Hill at 9 na beses nasa All-Defensive Selection. A true legit point guard of his era. Pero sablay ang unang 2 finals appearance niya sa uniforme ng New Jersey Nets. Nagbago ang lahat sa second stint niya sa Dallas Mavericks. Balik Dallas siya sa kalagitnaan ng 2007-2008 season. Tumagal pa ng lagpas 3 taon bago sila nagkampiyon. 2011 nang maranasan ni J. Kidd ang pakiramdam ng pagiging kampiyon. 37 years old na siya nito. Siya ang pinakamatanda sa roster ng Mavs nung mga panahon na yon. Despite of his age, epektibo pa rin as a starting point guard ng Mavericks from start to finish. 19 na taon naman ang itinanggal ni Juwan Howard sa NBA. Howard played for 8 teams, kung saan ang 7-year stint niya sa Washington Bullets ang pinakamatagal. Under Washington, umani siya ng ilang mga accolades. 1995 All-Rookie, 1996 All-NBA third team, at 1996 All-Star Reserve din. Matagal lang nilakbay ni Juwan sa liga, at ang huling kupunan niya ang nagbigay sa kanya ng kanyang unang singsing. Parte si Howard ang 2012 Miami Heat champion team. 38 years old siya noong mga panahon na ito, ang pinakamatanda sa 2012 Miami Heat roster.
Dumako naman tayo sa 2-time All-Star power forward na si David West. Maganda naging takbo ng karera ni David mula nang magsimula siya sa New Orleans. Lalo na nung nag-peak ang career niya noong 2008 producing 21 points and 9 rebounds per game. Nagresulta ito ng back-to-back All-Star selection and was considered as one of the top power forwards na may low post at mid-range shooting. Nagpatuloy ang career niya sa Indiana ngunit kinakapos pa rin siya makarating sa NBA Finals. Not until mapasama siya sa roster ng Warriors sa pasimula ng 2016-2017 season. Sa edad na 36, nagkampiyon si West sa nabuong dynasty ng Warriors sa kalagitnaan ng 2010 era. Nag-back-to-back ang Warriors ng 2017 at 2018 at parte si David doon. Tapos nito, nagretiro na siya sa NBA. Sunod naman natin ang 3-time Defensive Player of the Year na si Dwight Howard. 18 years na naging karera ni D12 sa NBA at sa loob ng halos 2 dekadang iyan, kumani siya ng samot-saring parangal. 8-time All-Star, 8-time All-NBA, 5-time Rebounding Champ, 2-time Block Champion at 5 beses nasa All-Defense. 19 years old nang magsimula ang karir ni Dwight sa liga. Sumikat ng gusto sa Orlando kung saan 8 seasons ang ginugol niya rito. Taong 2020 na nang makamit ni Howard ang una at kaisa-isa niyang singsing. 2 buwan bago siya mag-35, nag-champion ng LA Lakers sa NBA bubble. Hindi man kasing bagsik ang mga produksyon niya nung time na ito kumpara sa kalakasan ng kanyang prime, naging instrumento naman siya para sa kampeonato na ito ng Lakers. Isunod naman natin ang sentrong si DeAndre Jordan. Currently, 16 seasons na ang kabuuang karera ni DeAndre. Madadagdagan pa ito sakaling hindi pa siya magretiro next season. Nahit ni DeAndre ang prime niya between 2013 to 2019, lalo na nung panahon niya sa LA Clippers. Rebounding machine at certified rim protector na may tuturing. 2016-2017 na maging All-Star si DeAndre Jordan. Kasama rin sa kanyang resume yung pagkakabilang niya sa All-Defense ng 2 beses, All-NBA ng 3 beses at Rebounding Champ ng Liga for 2 consecutive seasons. Katapos niya sa Clippers, naging journeyman na ang sentro. Napunta sa Mavs, Knicks, Nets, Lakers, Sixers at Nuggets. Sa Denver niya nakakuha ang kanyang unang kampeonato. Parte siya ng 2023 Denver Nuggets champion team. 31st old lang siya nun, going to 35. Very minimal lang ang impact niya sa koponan. Nagsisilbing backup lang para sa kanilang superstar center na si Jokic. At bilang panghuli, isama natin ang bagong kampiyon na si Al Horford. Si Al ang pinakalitas na oldest player na nag-champion sa NBA ngayon. 38 years old na nang malasap ni Al ang tagumpay ng pagiging kampiyon. After 17 seasons, sa wakas, nakakuha na niya ang tugatog na ito. Drafted si Al ng Atlanta Hawks noong 2007. Dito siya nagpakilala at nakilala sa liga. Marami ng playoff games na ginugol si Al sa kanyang karera, ngunit wala nang mas tataas pa sa narating niya ngayon. A flexible big man who can do a little bit of everything inside the court. Napasama sa all-rookie team, 5-time All-Star, 1-time All-NBA at 1-time All-Defense team. Malaki ang naging role ni Al lalo na nang na-injured sa Porzingis. He delivered and just got rewarded. Katunayan lamang ito na walang pinipiling edad para magkampiyon. Basta't mahusay ka, may pakinabang pa at may ambag. Kung panahon mo na, magkakampiyon ka.